Blessed Thursday evening, Team Focus! Merry Christmas! Yan, tawa yan eh. Sakit lang. Oo eh. Yeah, magandang gabi po sa inyo lahat. Sa lahat ng sumusubaybay sa atin. North, South, East, and West Corner. North, South, East, and West Corner. And to our viewers nationwide and worldwide. Magandang gabi po sa inyo lahat. And keep tuning in on this program. Sir Mangy, Sir Dominic, magandang gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat ng mga kapatiran natin sumusubaybay. Magandang gabi sa aking mahal na asawa na nasa taas. At ganoon din kay Baby LG at kay Ma'am Jovelyn. And ganoon din sa Chosen Generation ng Southeast Family. Magandang gabi po sa inyong lahat. Keep on tuning in. Team Focus. Alam mo ang area meron kayo ngayon. Yep. Huwag po na kayong mangaroling. Uy, mambira. Wala pa. Matagal pa. Kasi nakakala mo. Yun ang akala mo. Meron na yan. Team Focus muna. Team Focus event muna. Yes. Mag-focus muna kayo sa programa natin. Magandang gabi, Sir Dominic. Magandang gabi, Team Focus. Kumusta? Meron na-amaze ako dun sa ano natin, no? Parang tayo rin eh. Parang salamin lang eh. Yeah. Siyempre, alam mo naman eh. Alam mo naman ano. Okay, tuloy. Shoutout nga pala, walang una sa lahat sa team,
Sa, sa Trusted Timothy, magandang gabi sa inyo lahat. I hope kayo ay nanonood. Yeah. Nag-send down ng link. Okay, manood kayo. Mas maganda kung mag-join kayo sa Google Meet. And of course, Team Bravo, shoutout sa inyo sa Southeast family. And nga pala, gusto ko i-shoutout yung mga tita ko. I hope you're watching. Kasama po nila ngayon si Mami nandyan sa bahay. Ayan. Kaya Luisa, kay Tita Louie, Tita Petty, please i-share nyo rin kayong Hello, link sa tita. kanila. Merry Christmas. Yan, alam na. Sino yun? Namamas ko daw po. Ha? Balitan mo na. Patay. Balitan mo na. Well, anyways, again, today is the first, tonight, it's the first Thursday of the month of December. Man. And Amen. we are now opening, as I told you, and get excited for this Team Focus dahil maganda pag-uusapan natin ngayon. As you can see, we are on our screen dito sa aming harapan, ay dito sa aming kalagitnaan. Nandiyan dyan na yung one of the most important attitudes. Amen. Sir Dominic, Sir Maki, kung meron mang isang napakahalagang attitude on the Christmas season, ito yun. Being blightful. Yeah. Alam nyo, pag pinag-usapan natin yung, actually, yan ang series ng Bible study namin ngayon sa aming area, the Christmas attitude. Alam mo bakit, Sir Dominic, Sir Maki? It's because of the reason na naalala yung sinabi ng ating mahal na pastor, Christmas season, meron tayong tinatawag na Christmas season. But the Christmas spirit can continue even it's not already Christmas. Amen. Di ba? Kasi minsan, yan ang sinasabi ko di ba? Minsan, kailan lang ang Christmas season, ang Christmas spirit nagkakaroon ng hangganan. Pero yung season, may hangganan yung Christmas season, at the same time, nagkakaroon ng hangganan yung Christmas spirit. No, hindi dapat ganon. Dapat yung spirit na dala ng season, tuloy-tuloy yun. Kaya there's a difference minsan nangyayari tuloy. There's a difference pagdating yan na nakasanayan ng maraming tao, Sir Dominic. Lalo na sa inyo mga young people. There's a different spirit pagdating ng Christmas season. Amen. Maybe Amen. sasabihin natin na, oh, syempre naman sir, excited. Kasi syempre, alam mo naman, Christmas nga yan di ba? Christmas nga, di ba? Excited ka sa mga bagay-bagay. So, pero hindi lang yun. Kaya nga, alam mo, nangyayari sa maraming mga Kristiyano ngayon, even sa mga young people, nangyayari, they live in hypocrisy. What the world is trying to teach you young people is to live in hypocrisy na pagka hindi na Christmas, malungkot ka na. Patay. Yan yung nangyayari. Kaya pagka ng Christmas season, syempre, ang kasiyahan mo, yung bakasyon, mga ganyan, mga regalo, Yes, sir. yung mga ganyan yung kina-excited, kinaksisiyahan mo. Pero, ayun na, katulad na sinasabi ko, this is the problem of most of the young people. Iba yung kanilang attitude of the Christmas season at saka iba yung attitude nila after the Christmas season. Yeah. That's why itong pag-uusapan natin attitude na ito, it will really translate a lot to their life, to your Christian life, Team Focus. Na gusto sabi ko sa inyo, naalala nyo, tatagalan natin ito. It's because of the reason na meron itong application sa buhay ninyo that will really build you up maturely and will really build up your personality as a Christian na hanggang sa tumanda kayo, dala-dala nyo na ito at makakasanayan nyo na itong ugali na ito. Amen. Sir Maki. Katulad nga ng sinabi ko, Sir Joe, kanina sa Baptist lunch eh. Yeah. Tulad na siya, Wala ka ako doon. Wala. Oy, nanonood ako. Nanonood, nakita ko, nanonood ka. Pero katulad nga ng sinabi ko kanina sa Baptist lunch, Sir Dominic, Sir Joe, at sa mga Team Focus na nakapakinig kanina. Kaya nawawala yung spirit ng Christmas, yung attitude of Christmas season after this season. Kasi yung plano ng Diyos kasi dinadagdagan at binabawasan pa nila. Diba, katulad nga ng sinabi ko kanina eh, kung ano man yung gusto ipagawa sa'yo ng Diyos, ngayong season na ito, huwag mo nang babaguhin yan. That's right. Kasi yung nangyari, yung reason kung bakit nagkaroon tayo ng gantong season, hindi rin naman nagbago eh. Yes, sir. 'Di ba? Kasi katulad yan, kung halimbawa, okay, Jesus is the reason of this season. So after this season kaya, may Jesus pa rin ba tayong pinaglilingkuran? May kinikilala pa rin ba tayong Panginoon? Eh ang problema, sabi ng Bible, He is the same yesterday, today, and forever. O 'di ba? Hindi nagbabago ang Diyos. Hindi nagbabago ang ating pinaglilingkuran Panginoon. So, kung doon pa lang makikita ninyo, Team Focus, yung sinasabi ni Sir Joe kanina, that there is no such reason para yung attitude mo during this season ay magbago after this season. Amen. Diba, alam nyo, yan yung pinakamalaking problema ng maraming kabataan ngayon, especially sa edad ninyo, Team Focus. Kung adults ka, nagkakaroon ng problema sa ganito, Team Focus pa kaya? Yep. Di ba? Alin yun? Yung consistency nyo sa isang bagay. Kaya nga tinayin nyo, pag December, paiba-iba ng galaw. Paiba-iba ng attitude. Amen. Paiba-iba ng ganito, paiba-iba ng ganyan. Di ba?
Lahat nagkakaroon lagi ng problema pagdating sa mga problema na o sa mga attitude niyo when it comes to this season. Kaya nga pinakamagandang tandaan niyo sa lahat. Itong pag-uusapan natin, naalala ko na banggit ito ni Sir Jow. This is gonna be a long topic. So, siguro magbabago lang background dito pero the topic will remain the same. Di ba? Bakit? Kasi ito yung isang klase ng attitude na dapat matutunan ninyo ngayong season kasi isa rin ito sa mga reason ng season na ito. Di ba? Itong ating pinag-uusapan yan. Kita nyo naman. Marunong kayo magbasa. Yan, di ba? Yang topic na yan, yung blightful person na yan. Kung alam niyo yan, young people, team focus, maganda makinig kayo na maigi sapagkat sabi ko nga itong topic na ito, Sir Dominic, Sir Jow, isa ito sa mga reason kung bakit tayo nagkaroon ng gantong season. Kasi kung hindi ganito ang ating Diyos, wala tayong gantong klaseng season. Sir Dominic. Maganda yung pag-uusapan natin ngayon, Team Focus. Yeah. And hopefully, nabasa nyo na doon pa lang sa verse. Pero ito sir, speaking of, sinabi nyo kanina yung consistency. Sabi nyo sir, after ng Pasko, meron namang iba na kabataan ngayon, Team Focus, bago magkaroon ng gantong season, gantong celebration na nararanasan natin ngayon, on fire sir, excited. Pero Team Focus, tignan nyo ngayon, Team Focus, kung nasaan kayo. 'Di ba? Yung iba sa inyo nandito ngayon sa studio, yung iba sa inyo di masaya eh. Bakit di masaya? Bakit hindi ko sinasabi yung iba yung talagang yung mukha talaga ganun talaga eh. Pero yung sinasabi ko Team Focus, yung iniisip nyo, bakit ikaw na nandito sa church or nandito nag-involve sa ministry, yung tulad na lang pinag-uusapan ni sinasabi ni Sir John, ni Sir Maki kanina, blightful person. Yung itsura mo ngayon, di masaya. Bakit? Pero naisip mo yung mga kaklase mo, bira, nandun sila ngayon sa labas sa lakwatsahan, nagsasaya. Diba? So, there's no reason talaga Team Focus eh. Kasi, even before this Christmas season, even before the season, Team Focus, ang saya-saya mo, nag-i-enjoy ka. You're proud, Team Focus. Okay, hindi proud na in a bad way, pero naiintindihan sinasabi ko, proud ka unang-una sa lahat, dahil alam mo yung rason ng Pasko na to, yung season na meron tayo ngayon. Pero bakit ngayon Team Focus, hindi ka nag-i-enjoy? And katulad ng sinabi nila Sir Joe ni Sir Maki kanina, bakit after naman ng Pasko, after ng season, nawala yung spirit? Yan. Kaya yan, maganda yung pag-uusapan natin ngayon eh. Kaya Team Focus, if I were you, tanggalin mo yung mindset na yan and dito ka tumutok ka sa topic natin ngayon. Sir Joe, Sir Maki. Alam nyo, pagdating kasi sa bagay na yan, Sir Dominic, alam nyo, ito na yung sinasabi ko alam nyo sa mga pinag-uusapan natin dito. Ito lang, sabi ko nga the problem really never stops pagdating sa attitude eh. Yes, sir. Because there are times talaga na pagdating sa attitude ng isang young people, na minsan, nakadepende talaga. Ito yung inaalis natin sa inyo young people na nakadepende kayo because this is just a part of the introduction. Nakadepende kayo sa emotions. Amen. See, that's the part of your Christian attitudes na hindi dapat mangyari. Hindi dapat, kumbaga, it should not come to a point na kung saan yung iyong attitude ay, alam mo yun, wala sala sa init, sala sa lamig. Kasi minsan mabait, minsan hindi. Alam mo yun, ang nakadepende hindi sa principle, but it depends more on the emotions. You see, kaya ang nangyayari sa maraming young people ngayon, kapag yung emotions are high, the attitudes are, at its peak. Diba? But the emotions are low, yung attitude ay, kumbaga, low moral ka na rin. Wala na rin, kumbaga, hindi makita, sabi ko nga yun na nga lang, pagiging Kristiyano mo yun. Like for example, yung pagiging masaya mo for other Christians that are being blessed. You see, if you are based on your emotions, mag-imbis na matuwa ka na may isang nag-e-excel, may isang naglumalago, and ang nangyayari, napapalitan ng jealousy. The joy turns into jealousy. You see, so yun yung sinasabi ko, bakit nagkakaganon ay may mga young people na nagkakaganon, may mga ganong klaseng attitude, it's because of the reason it's really important na pagdating sa attitude mo, you have to really make it sure that it's based on the foundation of the principles ng salita ng Diyos, which is because of the reason na yan din yung pundasyon ng Christianity mo. Yes, sir. Kaya sa inyong mga young people, on this Christmas season, it's very important that you check your personal life.
that you check your, alam mo yung pinag-uusapan natin dito, yung masiyasat mo yung ma-check mo yung iyong personal attitudes. Because most of the time, pag hindi mo na-check yung personal attitudes mo, darating ko yung sa point, young people, na lalong-lalo na on a certain, na itong pag-uusapan natin na certain attitudes, Sir Maki, Sir Dominic, itong certain attitudes na pag-uusapan natin, napaka-importante ito. Inuulit ko sa bawat isa sa inyo, young people, you have to take this matter seriously because it will come to a point na pag hindi nyo ito nakasanayan sa buhay ninyo, darating sa punto ng buhay ninyo, wala kayong maturity sa attitude na to. Yes, sir. You see? Yes, sir. Now, as far as being blindfold is concerned, Sir Maki, maganda ma-define natin yan, Sir Maki. Can you please define that? And I will explain it to the verse na meron tayo. Go ahead, Sir Maki. Kaya alam nyo, young people, pag sinabi nating blindfold, pag sinabi nating blindfold, it talks about being or having that kind of attitude with joy. No, with joy. At kung makikita niyo yan, pag pinansin niyo yung blindfold na yan, if you're going to search it, lalabas yung salitang joyous. Pero kung mapapansin niyo, those kinds of words ay hindi mo pwedeng solohin lang, Sir Dominic. Diba? Hindi mo pwedeng solohin. Bakit? Because this word right here, Sir Joshua, kung pwede mong palakihan yan muna sa screen natin. No? Yan, this word right here, the word blindfold, lagi itong dapat, ang pinakamaganda dito sa word na ito, dahil nga yun yung tinutukoy, yung pagiging masaya. Hindi lang yung, kasi merong mga words, Sir Dominic, na masasabi mo lang as a word. But this word right here, katulad yan na naririnig nyo sa amin kanina, lagi namin nababanggit, kanina nabanggit ni Sir John, nabanggit ni Sir Dominic, nababanggit yung word na attitude. Bakit? Because this word right here ay hindi mo to pwedeng gamitin kapag walang person na nakadikit. Amen. Ibig sabihin, kaya nga ganyan ang topic natin, blindfold person, because this word has always something to do with a person. So sa madalit sabi, ito nga, sabi nga natin, the word blindfold, it means being joyous. So ibig sabihin, masayang tao ang ibig sabihin nitong blindfold ito. So ganun lang pala kasimple yun. No, hindi lang basta ganun kasimple yun. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung joy, pwede mo na ibalik sa amin direct. Yeah. Kasi pag sinabi mo yung joy, yung kasiyahan, pwede mo lang sabihin yun, kasiyahan. Ba? Sabihin, yes, sir. Ay, masaya tayo. Pag ganun lang. Pero ito kasi, laging singular ang target na ito eh. Pag sinabi mo kasing joyful, yan. Parang, or pag sinabi mo yun nga, yung salitang joyful, yung mga ganong klaseng salita, parang sa sobrang familiar niya, sa sobrang familiar na nung word na yun, parang lagi na siya nadidikit na pangmaramihan. Di ba? Pero ito, young people, tandaan ninyo, this word is always nakafocus lang ito sa singular. Yung kumbaga masasabi mo talaga ito kapag nakita mo sa attitude ng tao yung pagiging masaya. Amen. Kaya hindi mo lang pwedeng sabihin na o sa ordinary katulad nung ginagamit natin na salita na, ito masayahing tao to si Sir Domi, masayahing tao itong team focus member na to. No. Pag ganun na ang terminology mo, use this word right here. Blindful person. Bakit? Kasi it has something to do with the attitude of a person na makikita mo na kapag ito ay masaya, kasi pwede kang makitang masaya sa pamamagitan ng ngiti sa mukha mo eh. Pero deep inside, hindi ka masaya. Yeah. Di ba? Pwede natin pekiin yung kasiyahan ng isang tao eh. Pero pag sinabi mong that you are a blindfold person, ibig sabihin, meron sa attitude mo, meron kang ginagawa sa isang attitude mo na nagpapasaya sa'yo. Amen. Yan. So yan ang tatandaan nyo. It has always something to do with your attitude. Kaya nga itong gagawin ni Sir Jao, Team Focus, makinig kayo ng maigi, because ipapaliwanag niya yung blindfold meaning using the verse. Yeah. And going to that, alam nyo, speaking of the blindfulness, all right? Speaking of the blindfulness, alam nyo, you have to know kung saan ka dapat magiging cheerful. Yan yung pinakamaganda dyan eh. You have to know kung saan ka magiging cheerful. Because if you will not be careful on this matter, there are things, young people, Team Focus, there are things on this Christmas season that might take your cheerfulness, your blindfulness. It might take your blindfulness, your cheerfulness, pagdating sa na pag nakuha niya ito yung ididikit ng mundo ito eh. Ididikit ng mundo ito sa isang bagay on this Christmas season na
yun na yung magiging basihan. Yun na yung magiging basis ng cheerfulness ninyo. Yun na yung magiging basis kung saan kayo masaya. Okay? So, saan dapat yan? No? Alam nyo, pagdating sa Christmas season, ito yung pinakamagandang alalahanin natin sa Christmas season. Ano yun? Yung pagiging giver ng Diyos. Amen. Right? Therefore, if on this Christmas season, you will highlight, you will capitalize the Lord Jesus Christ or God being the greatest giver, then, kung meron mang dapat pagkabagayan, yung iyong attitude of blithefulness or yung attitude of cheerfulness, saan dapat natin yan maibabagay? Doon sa pagiging giver ng Diyos. Amen. Kaya nga mapupunta tayo doon sa topic na ito, sa verse na ito in 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Anong sabi ng Bible? 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Every man according as he purposeth in his heart, so let him not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Amen. For God loveth a cheerful giver. You know, one of the best things na magandang makita natin dito on this Christmas season, it is very clear how in this season, we can see both God's love and both His God's love and His giving attitude. Amen. Him being a lover and Him being a giver. Yan ang magandang makita natin ngayon sa Panginoon Jesucristo on this Christmas season. Why? Because in this Christmas season, it declares His love toward us by giving His what? By giving His only begotten Son. Ano sabi sa John 3:16? For God so loved the world that He what? Gave His only begotten Son. And, ay makikita natin mga kapatid, young people, team focus, ano sabi ng Bible dito? Sa verse number, sa binasa natin dito, sa chapter 9. Alright? Maliwanag yung sinasabi dito. So let him give, not grudgingly or of necessity. You see, not grudgingly. Alam nyo, nung binigay ng Diyos, young people, team focus, let me remind you, when God gave His only begotten Son, He didn't give it grudgingly. You see, dahil sa kanyang pagmamahal, siya'y nagbigay. You see, it's all because of His love toward us that He gave. What's the purpose? Tignan nyo ha, every man according as he purposed in his heart. You see, so ang purpose ng Diyos kung bakit niya binigay, what's the purpose of God giving His Son to us? Because of His love. To love us more. To display more His love toward us. Team focus. Tingnan nyo, yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Hindi nakabase ang pundasyon ng pagmamahal ng Diyos. It's not based on His emotions. But the love emotion of God itself is based on His purpose. And every good purpose starts with the principle. It stands with the principle. Amen. Kaya nga makikita nyo dito, team focus, purpose ng Diyos na mahalin tayo. You see, it's God purpose in His heart to love us. That's why He exercised His love toward us by being a giver. You see, and ginawa ng Diyos yan, not grudgingly. You see, maliwanag yung sinasabi ng Biblia. Now, tinan niyo po, masaya ang Diyos na nagbigay, masaya ang Diyos na ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak because He knows that once again, our relationship will be restored. Mari-restore, team focus. Ngayon, kaya ako ipinapaliwanag muna sa inyo to because that's the very foundation, Sir Dominic, Sir Maki. If you already know that it is God's love, the foundation of this Christmas season is the love of God, then you will know that His act of giving is based on His foundation. His joy in giving is based on His foundation. Now, it's time for our application. Ano na ngayon yung application natin, Sir Dominic, Sir Maki? Our application now is simply by also making it sure, team focus, na yung foundation natin ng love ng Panginoon Jesucristo, yung act of giving natin. As we exercise giving on the Christmas season, we have to make it sure that it is founded in the love of God.
Kaya nga magiging masaya kang magbigay dahil sa alam mong may Kristong ipinanganak na bunga ng pagmamahal ng Diyos, kaya ibinigay sa atin yung kanyang bugtong na anak. So, anong naging result ng pagbigay niya ng bugtong na anak? I hope you're following, young people, kung nagsusulat kayo dyan. You see? Kung hindi man, makinig kayo. You see? Ano ngayon yung basis ng kanyang pagmamahal? Ano yung nagiging basis ng kanyang ng pagbibigay ng Panginoon Jesucristo? Yung pagmamahal niya. Kaya nga kung ikaw ngayon ay magbibigay, you're not going to give because you see, it is out of necessity. Kaya ka magbibigay kasi, kailangan regaluhan ko to para maging mabait sa akin to, or kailangan maging Right, para amen, maging amen. close kami nito, para makuha ko yung attention, makapag-start ako ng relationship sa kanya. I mean, yung mga bagay mo yan, you have to give it. Kaya ngayon, ano nangyayari? Ganun lang nasa isip nyo, Team Focus, na yung pag-practice ninyo ng pagbibigay, anong nangyayari? Yung practice ninyo ng pagbibigay is not already based on the principle ng pagbibigay. Amen. Amen. Because the basis of the principle of giving is the foundation of God's love. You see, kaya nga when you exercise giving, the very great or good attitude, the very best attitude to practice in this Christmas season, ngayon nyo i-highlight sa buhay ninyo, Team Focus, at ngayon nyo magandang piliting kalaguan yung growing ninyo in the attitude of giving. Kaya nga magiging masaya ka eh. You will cheerfully give to anyone, and especially you will cheerfully give to God. Amen. Because God cheerfully loved us. That's why He gave us His only begotten Son. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi masaya ang Diyos sa pagbigay ng kanyang bugtong Yeah. na anak. Amen. Because at the very first place, Team Focus, kung hindi masaya ang Diyos, hindi siya magbibigay. Di ba? O kayo, Team Focus, nagbigay na ba kayo nang hindi kayo masaya? Nagbigay ba kayo na hindi kayo masaya? Binigay nyo ba? Halimbawa, nagbigay kayo sa magulang nyo ng regalo, hindi ba kayo masaya? Pinag-iipunan nyo pa nga di ba? We are sometimes saving for it, and and you are excited na mag-ipon or even to earn so that you can give something for your parents, for your father, for your mother, you see, for your brother or for your sister, whoever it is. Nandiyon lagi yung joy mo sa pagbibigay. Ang pinaka-importante lang that when you exercise the joy in giving on this Christmas season, young people, it is very important na alam nyo yung pundasyon. Because sabi ko nga sa inyo, you will never be able to carry out this giving, this attitude of cheerful giving after the Christmas season. Hindi mo ito may tatawid ng year 2025 pag hindi ka nasa tamang foundation. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, di ba? Even matapos ang Christmas season, you can still go on with the Christmas spirit. Anong pinakamagandang pagpapatuloy ng Christmas spirit even it's not anymore Christmas season? Sa January, February, March, sa lahat ng season, babagay. Mapa-summer, mapa-winter. Wala tayong winter Wala dito. yun. Siya naglilinis lang ng CR. Nanumpa. Kasi baka nandun siya ngayon. Hindi, wala siya sa tuwing ano yan. Siya ang ating dakilang tagapag-alaga ng restroom dito. That's his ministry. Pero yun ang nga sinasabi ko, di ba? Yun ang pinaka-importante sa lahat. Tingnan nyo, anumang season ang dumating, there's one character that you should grow up, Team Focus, and you should stick with it. Na kahit na matapos yung Christmas season, pumasok ang New Year, pumasok ang February, summer, and then class ongoing again, babalik na naman, there's only one na talagang nagsusut na magandang kalaguan ninyo, grow and grow and growing, keep growing and growing. Ano yun? The cheerful giving attitude. Amen. Amen. The character of being a cheerful giver. Kaya nga dyan, bakit ko sinasabi yan? Because as you go on, Team Focus, on being a cheerful giver, as you go on being a cheerful giver, the more you will experience God's love. Amen. The more you will experience the love of God by being a cheerful giver. Amen. Kaya nga, Team Focus, kaya ako sinasabi sa inyo ito yung ginagawa nating topic ngayon kasi magandang makasanayan nyo na to habang kayo nasa murang edad nyo na. You see, habang na kayo nasa murang edad nyo pa, wala pa kayo doon sa panahon na iisipin nyo na kung ano yung ihahati nyo. Diyan mismo sa sarili ninyo. You see, mismo yung sarili ninyo, you can cheerfully give your own life to God if you know that the foundation is love.
You can cheerfully give your own time, your time to God, for God, because you know your foundation is right. And you can right. cheerfully give financially to God if you know that your foundation is right. Amen. You see? Kaya ako sinasabi sa inyo yung Team Focus, bumunta tayo sa pinaka-basic as far as giving is concerned. Naaalala nyo ba, Team Focus, ano yung lagi kong sinasabi sa pulpit? Every time na tayo ay dadako sa ating offering, God loveth a cheerful giver. You see, God, I'm always reminding us as members of this church, as Christians, to always cheerfully give. Sinasabi ko nga palagi, di ba? Dapat tayo maging, yan lagi yung panalangin na sinasabi ko palagi at the very beginning ng ating pag nananalangin ng Sunday. Panginoon, help us all to be a cheerful giver mamaya pagdating sa pagbibigay ng tithes and offering. You see that? Bakit? Because you will have the joy. Alam niyo ba masaya ang buhay ng isang taong nagbibigay? You see, kapag ang pagbibigay mo ay nasa tama at pundasyon yan ay tama, masaya ka sa pagbibigay mo. Lalong-lalot na kung ang pagbibigyan mo ay Diyos. Amen. Sir, amen. It could be your life, it could be your time, it could be your effort, it could be your money. The point is, you're cheerfully giving. It's because you know that you're doing it right because you based it on the right foundation. Amen. Amen. Introduction pa lang tayo. Sir Maki. Yeah, alam mo, Sir Joe, napakaganda na itong tandaan. Kasi katulad na nabanggit ko sa inyo kanina, maganda yung huling sinabi ni Sir Joe kanina eh. Yung, kapag na-develop sa'yo yung pagiging cheerful giver mo, which is, yan yung magdi-develop ngayon sa'yo ng, yan dyan kang isa yun sa mga maging reason why you will be called blitheful person. Kasi masaya kang nagbibigay eh. Kasi, ganito yan, Team Focus. Katulad na nabanggit ni Sir Joe kanina, the more you give, the more na mas lalo mong makikita at madidevelop sa'yo yung gaano kaganda yung power ng pagmamahal ng Diyos sa buhay mo. Katulad niya, nabanggit ni Sir Joe kanina, ito yung isang klase ng attitude na hindi mo masasabi na mag-i-end because of this season only. Diba? Katulad ng binanggit ko rin sa inyo kanina. Bakit ganun? Kasi ito yung reason kung bakit tayo nagkagantong klaseng season. Wala tayong gantong classic season. Team Focus, these decorations right here na nakita niyo sa harap, the Christmas tree and all the celebration itself. Wala tayong ganyan kung walang Diyos na nagbigay. Di ba? Kaya katulad nga nung pinag-uusapan natin ngayon, hindi grudgingly yung pagbibigay ng Panginoon eh. It's because of His love. That's why He gave His only begotten Son. Amen. Oh, 'di ba? Kaya nga kung mapapansin niyo, according to the story of the birth of the Lord Jesus, puro makikita niyo yung salitang joy. Joy. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Lahat ng naka-witness, lahat yan ay nagsaya. Amen. Bakit? It's because of the message of it na may ibinigay. Yeah. Sir. Diba? Kaya nga, ito yung kagandahan yan, Sir Joe. Ito rin yung magiging susi kasi pag na-develop ito ng isang young people, is lalo na sa edad ninyo, Team Focus, kapag na-develop ng isang Team Focus, ang gantong klaseng attitude, yung pagiging cheerful giver, and he or she will become a blitheful person, it's because of that reason. Alam mo kapag na-develop mo ito, hindi magiging pabago-bagong ugali mo. Amen. Yan ang kagandahan, sir, kapag cheerful giver ka eh. Yeah. Meron kang isang attitude na fix sa'yo. Yun. Alin yun? Yung masaya kang nagbibigay. That's right. Bakit? Kasi, katulad nito, bakit pwedeng maging iba yung experience mo after this season? Kasi tapos na yung season eh. Ano bang isang tawag nila sa season na ito? Christmas season is what? It's the season of what? Giving. Yeah. Napansin nyo ba? Bakit kaya tinawag yan na season of giving? It's because the main reason of this season is God that gave His only begotten That's Son. right. Amen. Kaya siya tinawag na season of giving. Now, when you develop that kind of attitude, Team Focus, sa edad ninyo, I'm telling you, hanggang sa makapag-establish kayo ng pamilya, that attitude right there will be fixed in yourself. Bakit? Yeah. Kasi nga, alam ninyo na yung pag nagbigay ka, masaya ka eh. Lalo na kung dito sa ating pinag-uusapan, ang pagbibigay na pinag-uusapan natin dito, hindi lang naman to be particular, hindi pa tayo sa tao. Sa Diyos pa tayo nakatuon lahat. That's right. Amen. Diba? Kaya nga dito, sinasabi, God loveth a cheerful giver. Bakit? God Himself is the best example ng isang cheerful giver. Akalain mo yun. Tinan mo kung iisipin ninyo, Team Focus, sinong masaya na ibibigay niya ang kanyang bugtong na anak na alam niya kung ano mangyayari sa kanyang anak?
Di ba? Pero masaya pa rin. Bakit? It's out of love. Kaya ngayon ang kagandahan eh. Kaya ako sinabi sa inyo that when you develop this kind of attitude, hindi kayo magbabago kasi lahat ay gagawin ninyo ng masaya. Magsisimula yan sa giving. Magsisimula yan kapag masaya ka nagbigay, masaya mo gagawin ang lahat. Bakit? Lahat ng gagawin mo na. Kasi nabanggit na ito dati sa pulpit eh. Isa sa mga mahirap sa ugali ng tao is magbigay. Bigay, I'm telling you. Lagi Yes, tayo sir. pag ganun eh. Totoo yan. Hindi tayo pag ganun. Imbis na pag ganun, paganto tayo. Di ba? Yan ang pinakamahirap ma-develop, lalo na sa edad ng Team Focus ngayon. No, nasa edad ninyo, masaktan man kayo sa hindi, but this is the truth. Nasa edad ninyo, yung selfishness. Amen. Bakit? Magulang nyo nga, hindi nyo iniisip kapag gumawa kayo sa ganitong klaseng bagay. Eh. Di ba? So, kung mapapansin nyo, nandoon yung isang attitude na makakatulong itong topic natin ito. Alin yun? To deal with those kind of selfishness. Amen. Pero, paano magagamot yun? Kapag blindful person ka. Yes, sir. Paano ka magiging blindful person? Cheerful giver. Amen. Diba? Kaya ang ganda nito, Team Focus. So, hold on to this topic. Sabi nga natin, hindi magtatapos itong topic na ito ngayong season ito, kundi ito yung simula sapagkat sakto ito dahil isa ito sa mga reason kung bakit meron tayong ganitong klaseng season na tinatawag nating Christmas season. Sir Dominic. Man, alam mo sir, natutuwa ako kasi naiisip ko yung habang nagsalita kayong dalawa sir, ang pumapasok sa isip ko, para tayo nagdidil ng baptism. Bakit? Ano yung tanong natin pag nagdidil tayo ng baptism? Masaya mo bang tinanggap ang Diyos? Ganun eh. So ganun din eh. Ganun din yung I'm not saying baptism ah. Doon pa rin tayo sa cheerful giver. Di ba ang tanong naman sa atin ngayon, Team Focus, masaya mo bang tinanggap ang Diyos? Si Jesus Christ rather. Di ba? So kung masaya mong tinanggap si Jesus Christ, ang Panginoon Jesucristo, dapat marunong din tayong matuto tayong masayang magbigay. Napakaganda nun, Team Focus eh. Kasi tulad na lang, lalo na ngayon, it's Christmas season. Sabi nga ni Sir Maki kanina, yung isa nating naririnig na sinasabi ng mundo is the season of giving. Alam nyo ba, Team Focus, this is the season na easy mode ang practice ng giving. Bakit? Kasi tulad na lang kanina, shoutout sa tita ko, nagbigay. Di ba? Di ba? Ninong. Di ba? Nandyan sila ninong, sila ninang. Di ba? Hindi tayo mahihirapan na mag-practice ng giving eh. And gusto ko yung sinasabi rin ni Sir Joe kanina. Kung di mo kaya bigay yung pera mo, yung sarili mo, Team Focus. Yung tag nito yung labor, yung physical ba? 'Di ba? Yung oras, yan yung sinasabi kanina, Team Focus. Eh. This is the best time, the easiest time for you to practice your giving. And ano yung Team Focus eh? Isipin mo na lang yung tanong kanina eh. Mahal mo ba talaga ang Diyos? Masaya mo bang tinanggap ang Diyos, Team Focus? Kasi tulad na lang ngayon, ito na lang, Team Focus. 'Di ba? Pag meron ka si Crush. 'Di ba? Pag pinansin ka ni Crush, hindi pinansin ka lang, di pa nga nagbibigay sa'yo, gusto mo na magregalo kay Crush. 'Di ba? 'Di ba, Team Focus? Doon lang 'yun. Pinansin ka lang. How mature pa kaya, Team Focus, pag binigyan ka ng tao na 'yon? 'Di ba? Ganun din tayo. This is the easiest time, the easiest way para ma-practice natin yung pagmamahal na yung kasiyahan na sinasabi nila Sir Joe, ni Sir Maki ngayon. And alam mo, Team Focus, ayoko magsalita pa ng baka doon ako sa intro pa lang tayo, Team Focus. Pero na-imagine nyo yung Team Focus, yung kasiyahan, yung pagmamahal, Team Focus, kung talagang nararamdaman mo yung pagmamahal na yung Team Focus, iba kasi yung iniisip nyo pag sinabi yung pagmamahal eh. Pero pag nararamdaman nyo, nararanasan nyo yung totoong pagmamahal na galing sa Diyos, Team Focus, hindi kayo mahihirapan magbigay. Yung sinasabi ni Sir Maki kanina, yung attitude natin na cheerful giver, hindi yun magbabago. Hindi yun grudgingly. Yung sinasabi sa verse. And magpapatuloy tayo dun sa gratitude. Right. Yung sinasabi na wala nang ibang binavalue ngayon lalo na ngayon sa Team Focus, lalo na sa sinasabi ni Sir Maki pala kanina, ang Diyos, ang binavalue ng Diyos ngayon, lalong binavalue ng Diyos is yung tao na merong cheerful, cheerful siya at voluntary yung kanyang pagbibigay. At doon makikita lalo sa isang kabataan yung kanyang love and gratitude sa Panginoon. Yan, Sir Joe, Sir Maki. Yeah, isa lang talaga yan ang pinakakagandahan dito. Kaya nga sabi ko, hindi natin ito tatapusin on the Christmas season Yes, because sir. ilalampas pa natin. The reason kung bakit ilalampas pa natin, because
ito yung attitude na dapat mapagpatuloy. Dapat kalaguan ninyo, team focus. Kasi sabi ko nga, di ba, tinan nyo, isipin nyo lang sa sarili nyo, di ba? You know yourself, team focus, di ba? Pagkadating sa pagdating sa pagbibigay, your cheerfulness in giving, may saya ka ba talaga? Yes, sir. Di ba? Or seasonal lang yung kasiyahan mo ng pagbibigay. This time, we will put it right, we will correct it, and we will make it sure by the grace of God. Matulungan kayo ng Panginoon na magtuloy-tuloy, mamuhay ng tuloy-tuloy, mamuhay ng tama, at kalaguan nyo at katandaan nyo ang tamang kasiyahan sa pagbibigay. Alright? Tutuloy natin yan. Alright? Nuulit ko, tutuloy natin yan sa darating na Webes. Do not miss it. Make sure that you'll be able to attend that dahil tuloy-tuloy tayo sa programa natin na ito. Alright? I hope natuto kayo. Introduction pa lang ito, Sir Dominic, Sir Maki. Yes, sir. Nasa introduction pa lang tayo. Get excited, Team Focus. Keep on growing on this matter na ating pinag-uusapan dahil pagka ito, sabi nga namin sa inyo, ito, sabi nga rin Sir Mike kanina, binanggit niya sa ito yung isa sa mga magtatatak sa inyo. Ito yung isang tatatak. Alam nyo, naalala ko lang, Sir Maki, binanggit mo yan kanina, nagmamark na attitude sa inyo. One of the things, one of our officers sa ating church, natapos na lang ang karir niya, he was known as a giver. Kaya Amen. mahal na mahal siya ng tao eh. Yeah? He is known as a giver. Hindi dahil sa may nakukuha ang tao, but they saw him exercise it in the right foundation. Kaya nga pinagpala siya ng Panginoon, minahal din siya ng Panginoon because God knows that He loved him as a cheerful giver. Kaya nga the question is, will you be a blindfold person? How will you prove it? Be a cheerful giver. Alright, boys shout out, paso! Good evening, Team Focus! Yay! Wow, ang ganda ng ano ko, ang ganda ng ano. At good evening po, as you can see. Mag-isa naman po ako at ayun po, wala na po yung aking kasama. Hindi ko lang po alam kung babalik pa po siya, pero sabi po hindi po siya makaabot, so yun po. Anyway, ayan, special shoutout kay Sir Mac, Sir Mac ituloy, kay Kuya Steve. Kinakausap mo kasi ako eh. Kay Kuya Steve at ngayon na ating mga shoutout, ayan, una na po natin yung mga individuals. Yan, si Angel Tenirefe, si Ruth Habalias or Jabalias, hindi ko po alam. Si Ruben Obigos, si Kuya Ruben, ayan. Si Janine Casimayor, si Queenie May Portem, at si Mariz Aquilera, ayan. At meron din po tayong 5 first-time visitors. Amen. Meron po tayong 3 galing sa Benavides Station ng Central East. Si Mark John Villabane, si Ismael Noynay, si Joshua Andrino, at 2 galing sa Makati Central Panam Station, si Jello Aranogote at si Nads Parajes. Ayan, welcome po sa inyo. Sana po hindi po itong una at huli ninyong pagdalo sa ating programa. Ayan, sana makasama po kayo dito sa church sa Wednesday or sa Sunday. Amen. At shoutout ko rin po yung ibang mga area na nag-send ng pictures. Ang East Family, ang Makati Central, ang Manila West, at ang Southeast. Ayan. At yun lang po yung ating mga shoutout. Ay, sorry. South Border. Sorry, sir. Hindi ko kilala, sir. Eh. Sorry po. Sorry. Ayan po yung Google Meet. Wala nga kami, sir. Eh. Putahe ka ba? Wala. Putahe ka. At ayan po yung ating mga nasa Google Meet. Kaway-kaway po tayo lahat dyan. Yung ating mga Google Meet. Ayun, no? Sino yung mga nakamask dyan sa taas? South Central. Baliktad. South Central. Yan. Ayun si Ate Sharon, no? Hi, Ate Shar. Ay. Ayan. At ayun, yun lang po ating shoutout. Back to you, sir. Sige, sir. Sorry po. Yan Sorry pa. Shoutout pa namin. Shoutout natin. Yung mga station, yung Kaway-Kaway, South Border Station. Yan, sa mga taga South Border dyan. Yan, Cheche, kaway! Yan, teka, kami muna. Yan, South Border. Di kami nabanggit kanina eh. Kami yung pinakamarami. Tanggalin dyan yung wala dyan. Wala na picture. Sa picture na Dalawa babasa. kami, may isa pa kami station. Nasaan Salita, sila, no? salita. Meron pa kami solo dyan eh. 2 station namin eh. Wala sila, no? Hindi yata sila Yung nanay pala dyan, oh.
Hindi, may dalawa kami. Dalawa station natin eh. Teka lang. Dalawa yan. Nasaan sila ano? Ayun, si Arian. Nandiyan si Arian. Si Angel yan, si Angel. Siya lang yung ano natin. Teka lang, may Sila- biglang wala yung sa lumulupot. ano? Wala sila ano? Oo, C6, wala. Mahina yung connection. Oh, yan. Sabi Marami rin yun dun eh. nag-iisa Shoutout lang sa inyo. Ayos. Yan, amen. Southeast family. Yan, shoutout sa inyo. Oy, Kuya Southeast Steve! family. Nag-iisa lang yun sa Hala! Texas. Nag-iisa lang. Sino yan? Southeast nga eh. Teka lang, kami muna kasi wala Huwag kayong mo na station may eh. kasi West Bank. Wala Wala. naman Sorry. Yan, Southeast. Yan, tsaka yung Team Bravo. Yan, si Cheche. Yan, Team Bravo. Meron Yan, pa, shoutout sa inyo. tatlo Meron yata pa ba? yung Nasaan station na? nyo. Parang tatlo yung station nyo. Yeah. Dalawa lang rin ba? Dalawa. Yan. Ayan. Shoutout sa inyo. Yan, alright? Yep. Okay, Yan. next East yung kanina. East, nasa yung East. Kanina meron, East. Yun, kumakaway-kaway. Yun. Yan, East yun. Si naka-portrait, Saraya. naka-portrait. Naka-portrait. Yan. Yun, oh. Yan. Dalawa rin yan. Ay, di. Alam ko ba isa? Ay, di pala. Central pala yun, Central. Yan. Isa lang yan, Ma'am Jennifer, no? Isa lang. Yeah, okay. Thank you. Eh, Central. Central. Kila Sir Rudy. Central, yan. Makati Central. Manta chapter. Yan. Kaway-kaway yung Panam. Nakita ko yun yung Ayun yung- pa. Ayun, Ayun na, ayun. si... Meron si pa sa Jerry. likod. Si Tatlo. Tatlo. Tatlo Jeric. sila, tatlo. Jeric. Yun, no? Yan, kumakaway si Jeric. Kanina pa yung nangangawit. Ilabas nyo. Yan, meron pa May isa pa eh. May isa Yan. pa. Yan. Kaya tatlo yan. Yan. Yun. Sila. Yan. Ayan, si Apat Joe. sila. Lagi-isa, hindi na kasya eh. Hindi na, isa lang si Joe. Yan. Amen. Yun. Amen. Keep on. Keep tuning in. Amen. Marami sila. Amen. Ay, may isa Next. pa. Hindi lang pala ano, hindi lang si Joe, may isa pang hiwalay. Yeah, meron pa. Next tayo. Next, Central East. Central Meron ba East. Central Meron ba East? Central East? Nandiyan Kaway-kaway pa. lang yung Central East. Yun. Yun sila. Yun. Yun. Amen. Alam Amen. ko yan ah. Yun, no? Amen. And next, yung sino ba yan? Tapos na yung East, Central East, Northeast, Manila West, Pero sorry. parang dyan ba may nag-handle ba na Manila West? Yun, Yun, si si Ma'am Charmaine. Amen. Yan, Amen. Amen. Shoutout sa Ma'am Charmaine. Ma'am Charmaine. Ma'am Charmaine kayo na. Yan. Hindi to kasi Hina ng internet eh. Amen. Dito kasi si Team Shoutout sa Focus. mga team focus na nandiyan dyan, sila Ma'am Junor at saka kila... Sorry. Okay, next. Sino pa yung... Manila West. Sino pa yung ano dyan? Yung... South Central. South Central. Kanina. Yan. Sila ano. Yan. Sila Pax. Yan, boy face mask. Yan. Yan. Amen. Alright, yun. Amen. Kaway mo, Jericho. Ano ba namang Okay, kaway? thank you. Kong, mag-ayos ka, Kong. And next, tawag nito, sa Northeast. Northeast. Meron ba Northeast? Nandyan ba sila Northeast? Sir Ruben, parang nakita ko kanina si Sir Ruben. Wala, sir. Ubidos. Parang nakita ko siya. Ay, dito lang yata. Is watching lang yata. Is Dito watching. kanina. Yeah, ayan si representation ng South. Southside. Ano Yeah. tanggalin? Yeah. I-remove. Iba yan eh. Ano ba i-remove sana? Hanap mo kanina, mga C6. Ayan na. Tayo nga. Tayo. Iba yung sa amin. Iba yung C6 Ay, ba? namin. Tayo nga. Wag, nakabrief lang yan. Tayo. Okay, next. Ito na. Huli! Next, ito naman. Nahuli ka daw niya. Tawagin naman. Tapos na saan tayo? Northeast. Meron Northeast? Ay, wala. Wala. Si, ano bang area natin? South, sa North. Natawag na natin. Manila West. North, South, East. West. Western, yung kila sa Pasay West. Pasay West. Pasay West. Asay West. Meron niya kanina. Kaway. Parang meron kanina ako nakita eh. Wala ba? Wala. Sila Wala, lang Pasay West. dito. Lari. Nandito sila. Nandito sa loob ng studio. Pasay West. Yeah. Yan. Western Union. West Bank. Yan. Galing mo talaga. Ang galing mo talaga, boss. Grabe ka. Sige ah. Ganunan eh. Baka nagpa-practice sila. Yeah. Nagka-practice ba kayo? Wala na. Wala siya. Wala. Wala na. Tapos na. Tapos na. Tapos na? Okay. Okay, amen. Alright, kaway-kaway ulit lahat na nasa nandito sa ating sa Google Meet. Google Meet. Thank you very much for being with us and of course, thank you rin sa lahat ng mga nasa Facebook Live viewers natin. Thank you very much, kaway-kaway lahat ng mga nasa Studio Live audience. Yan. Galing. Ang galing. Ang Inaayos yung galing. camera.
Yan. Yan, Paggabi na yan. dito eh. Yan. Dito kasi Mababa medyo na eh. madilim. Mababa na eh. Dito mo muna, Mababa Direk. na, Focus mababa. mo muna dito sa amin, Direk. Focus mo muna dito, Direk. Yan. Amen, amen, amen. Alright, and again, maraming salamat sa lahat na sumaybay sa Facebook Live. Thank you very much for joining us and being with us. And I believe that this topic has been a great blessing to all of us. And again, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na patuloy tayong binibiyaya ng pagkakataon on this topic, Sir Mang, Sir Dominic. Sir. Binibigyan tayo ng topic para patuloy na lumago ang bawat isa po sa bawat isa. Amen. Alright, papaalam na po tayo, Sir. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa ating pong programa. At magkita-kita po tayo dahil tuloy-tuloy ang ating episode na ito. At ako'y naniniwala that God will continue to bless us with this kind of episode. Alright? Yeah. So, episodes pala. Sir Mang, Sir Dominic. And Team Focus, I hope you're watching. Maganda to, okay? Maganda to. Kahit ako Team Focus, ako mismo na nandito host, nakikinig, natututo rin. Kaya kailangan natin to, Team Focus. Next week, kita-kita tayo ulit. Amen. And of course, maraming salamat. Thank you for being with us and see you on the next episode ng ating programa, Staying Alive! God bless you all. Have a good night rest, everyone. You ask me how I know Jesus' blood washes whiter than snow. I can say that I know it's so because Jesus did it for me. Take a life that is broken by sin. Jesus' blood can mend it again and give you joy that will never end because Jesus did it for me. Jesus did it for me. I'm so glad Jesus did it for me. If you're bound, He will set you free because Jesus did it for me. And what He said in His word is true. Anything in His name He will do. And I know that He'll do it for you because Jesus did it for me. I know without a doubt Jesus' love can bring you out and give you something to shout about because Jesus did it for me. He'll make your pathway bright, take away all your sin and strife, and write your name in the book of life because Jesus did it for me. Jesus did it for me. I'm so glad Jesus did it for me. If you're bound, He will set you free because Jesus did it for me. And what He said in His word is true. Anything in His name He will do. And I know He will do it for you because Jesus did it for me. Jesus did it for me. I'm so glad Jesus did it for me. If you're bound, He will set you free because Jesus did it for me. And what He said in His word is true. Anything in His name He will do. And I know He will do it for you because Jesus did it for me. And I know He will do it for you because Jesus did it for me.